Okay ka na, Brenda? Oh, game na oh. Kapal. Kuya, kala ko nanonood kayo. Ngayon, ikaw naman ang biktima. Hello mga ka! Dito po ang inyong mga aling. May sundot naman agad. Ito po si Mama Joy. Ito po si Ate Brenna. At ito po sa Oliver Carlan. Yes. Natutulog. Natutulog. Pero, may Puhunan. ubo pa din. May puhunan. At syempre, ito po ang inyong lingkod, Papa o Sinoji Diaz. So, ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ay! Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika na namin, dali. Ay, wala kami sa Tamerlane. Wala kami sa Alaska Boy. Nagsushoot ng Blood versus Duty. Yeah. Thank you so much, JRB. Thank you, JRB. Marisa Canal sa pagbibigay ng opportunity sa ating ka-update dito na si Tamerlane, si Grabe. Alaska Boy. Ginalingan eh. Oo. Dapat ilan lang yung eksena? Ay, naging whole day na. Oo nga, Diyos ko. Hanggang Oo. closing sequence. Oo, Diyos ko. Diba? Oo. Huwag mo ingitin si Mrena. Nanonood naman si JRB, malay mo na Mrena, di ba? Diba, JRB? Pag napunta ka na doon sa Blood versus Duty, wala ka na dito. Hindi, Yeah. kuya. Dito lang ako. Ha? Ay, naku, syempre. Eh, ang role mo daw doon, nakahubad ka. Uy, kuya. Hindi naman ako tambay sa kanto. Kung tambay ka, magta-topless ka din. Oo. Eh, Diyos ko, hindi naman manginginumin si Mrena eh. Vaporizer lang yan eh. Yes. Oo nga eh. O anyway, Ng vape eh. oo nga, and speaking of nakahubad, Diyos ko, inuhuli na palang nakahubad, ano? Talagang ang mga kapulisan ng otoridad ay gumagala na para tikitan yung mga kababayan natin, lalo na mga kalalakihan na nakahubad baro. Oo, siguro ay maganda rin naman ito, no? Para maging decente naman, ano? Alam mo, kahit nakatira tayo sa eskinita, Yes. eh, pwede tayo nakadamit pa rin naman, kahit naka-shorts. Oh, pero yun nga, Nay, yun yung tinatanong ng iba, kasama daw ba yung eskinita? Kasama ba daw ba yung tapat ng bahay, labas ng bahay? Kaya nga, katulad si Manang, hindi ba? Oo. O sinasabi niya na nandito naman sa tapat ng bahay ko, wala naman sa pampublikong kalsada. Oo Bakit nga. iuhulihin? Nag-ano lang naman, naghahakot ng semento. Oo. Oo, eh syempre, di ba, mga kalalakihan, ang gawin niyan, eh, di ba, naghuhubad baro sila para mas makabuelo sila. Mas mainit kasi. Oo. Tsaka sa Oo. mga eskinitan niya, di ba, karaniwan yung mga bahay na maliliit, napakainit sa loob niyan, lalo na walang Exactly. mga- Kaya naman nakahubad baro sila. Oo. Kaya lang hindi malinaw masyado yung kanilang ordinansa, no? Na ano ba dapat gawin? Huli agad pag nahuli? Hindi ba pwedeng warning? Katulad ng sinasabi ni Inanay. Baka meron kayong first warning, second warning, third warning bago nyo May tikitan. ano muna, verbal reprimand. Oo, ganon. di ba? Parang nagsimula yata yan dun sa yung mga nagiinuman muna tapos yung iba nakahubad pa. Oo, Parang ngayon, yung parang inaabot ng bakit alas nakahubad 10. lang, di ba? Oo. Kung may nagiinuman sana, tsaka nakahubad sila. Baka... At saka na, di ba usually pag may mga bagong ordinansa, meron muna yung mga ano, di ba na yung tinatawag na trial period? Yung, Ay, ano yan, Mama Loy? Kailangan mo na may regla? Wait, gaga? Sabi ni Mama, Ibig sabihin merong duration. Oo. Merong trial period. Oo, di ba? Pag Yung period, mga- regla na agad. Yung para further awareness, di ba? Kumalat na sa SOCMED, kumalat na sa mga balita. Pero di ba meron usually yan isang linggo, Oo. muna, maluwag muna, sita muna tayo. Oo. Wala muna yung mga parusa, di ba? Parang parking dito sa Murato, di ba? Ay, oo. May trial period sila, 3 oras ibinibigay hanggang sa may grace period na plus 45 minutes. Yun. Pag hindi ka umalis, titikitan ka. Yes. Yan, di ba? Para silang nagdi-drill lang. Yes. Pero oo. sa mga susunod na araw, ayan, may parking fee na yan. Tsaka alam nila yung mga rules na dapat nila iwasan. Dapat ganon. Tsaka tama nga naman, hindi masyadong pinablish. Yung bawal na ang naka-topless. Mm. Tsaka nakita ko yung babae, pinicturean na lang yung mamang nakahubad.
Sana man lang meron silang parang letter na gano'n, yung doon nakalagay yung ordinansa nila. Oo. Siguro dyan din papasok ang mga barangay. Dahil ito na yung pinakalat sa mga LGU, so siguro kaya yung mga nagro-ronda, yung mga barangay kasama yung mga kapulisan, di ba? Para mas magiging aware nga yung mga tao dito sa bagong batas na to. Pero OA naman yung ang dami-dami, may mga sundalo pa. ayun, may mga ano Ano ba Saka yan? may mga ano Ayan, yan, oo. karga, di Oo, ba? para naman hindi nila kayang tikitan yung isa, laban sa 10 yata sila. Parang Diba? nagbubuo lang sila ng kota nila, di ba? Ha? Oo, wag ganun. Alam mo, mas maganda talaga yung barangay, nagkaroon ng circular. Ayan, umikot doon sa barangay. Yung barangay naman, magme-megaphone. Oh, bawal na naka-topless dito. Huhulihin, titikitan. Oo, pero kuya, Oh. yung kapitbahay namin hindi humuli. Kasi kuya, hindi siya nakataples. Natural, hindi hulihin. Hindi, syempre, Di ba yung mga topless lang ang hinuhuli? Oo, yung basta may Bakit nakadamit. inuli? Oo, tama kuya. Oy, bakit naman kailangang hulihin? Ba't mo yung expect hulihin? Diyos ko, nakadamit naman pala. Hindi, wala siyang panty. Ha? Hindi hinuli. Aminin mo muna. Hindi yung kapitbahay mo, di ba? Ikaw yun, no? Ayun. Oo kuya, nilisan ko sila. Yung yata yung sinabi sa video nila, uy, Yun yung, Ha? oo, kaya, yun yung pagkakataon na nawala lahat ang mga bangaw at langaw sa basura. Bakit? Nandun sa ano niya, sa Keeps Me Alive niya, nag-keep doon. Nag-conference doon? Nag-convention? Ay, naku. Anyway, sana malinaw yan. Oo. Wala namang problema. So, susunod naman ng mga tao eh. Tama. Kailangan lang malinaw at dapat merong mga first warning, second warning. Kaya nga sabi ni Alwin Uiting, kung ano sinabi ni Alwin. Ay, ito na yung nasusulat. Basa. PH Government, so proud of you! Nahuling nakahubad at lasing sa labas. Ah. 66. Nahuling kurap. 0. Tignan mo yan, ano? Ang dating dyan sa mga tao ay bakit ang mga nakahubad at lasing hinuhuli? Bakit daw ang kurap hindi? Merong segue pa rin sa iba, no? Sana ganun din kaigting, no? Pag sa Oo. mga kurap. Oo, tama, di ba? Ay, naku, nakakaloka. iniisip nga ng iba, baka dahilan din yan para pagkakitaan ng iba. Paano naman pagkakitaan? Eh, yung mga iba, pwede rin manghikil, di ba? Sa bagay. Oh. Ayan. O dapat malinaw yung pinansa na yan, ha? Or Yeah. batas ng DILG, ha? Ito nga may nagre-reklamo na huli rin si Jackie Rai. Bakit ba yan nakahubad? Hindi, nagsasaing siya. Yun. Hindi, may nagchika lang. Oh. Ang sabi, Baklang bakla kuya. Gwapo pa naman itong profile na yan. Ay. ang sabi, Ay. Tomboy na tomboy kuya. Umpisa ko ito na nga, hindi, may nag-ano lang sa akin. Sabi niya, I'm a fan and I want to tell you something that I'm sure I'd be safe after. This Jackie Rice was at the Vice Comedy Club last Wednesday. At first, I was at awe at how beautiful and proper she is. Until the tequila changed her. Nakaka-turn off sobra. Grabing papansin. Naiistorbo na yung katabing table nila. Nakapaligid na sa kanila ang mga bouncer ng BCC. Nakakahiya. They were taking videos which is prohibited. And pag sinasaway sila ng mga bouncer ay wala silang pakialam. Tinanong niya ako, bakit ko to sinabi sa'yo? Sana lang maparating sa iba o sa lahat ng artista na please, don't feel so privileged. I'm 52. I'm not impressed. Thank you, Inga. Ay. Kakaloka, hindi ba? Siyempre, hindi naman para husgahan natin si Jackie Rice o yung mga kasama pa niya, di ba? Yes. Kasi ito ay narrative ng isang nakasabay nila sa panonood. Yung ibang table, Nay. Oo. Oo. Nay, nagkataon, nung nabasa natin yan, Ah. naalala kong nag-post si Diego. Silang? Diego sila. Makinig mo na yan, Yung ah. face ko, teka lang. Bakit? Oo nga, sorry. Nagpa-envic ka pala. Nagpa-microneedling ka. TRP microneedling. Pasensya ka na. Nagpa-endo laser lift lang ako sa envy. Yes. O kaya naman, Diyos ko, ang pang ako, Di ba? Eh kasi nga pumayat ako. Tama. Tinan mo,
nabawasan yung wrinkles ko. Oo. O kasi pag pumapayat ka, di ba parang nagasasag yung balat mo. So, nag-endo laser lift ako. Ako naman yung PRP na para naman dun sa mga scars, wrinkles, di ba? Yung mga Yes. fine line. Para kuminis. di ba? Kasi nga pa-ultra slim tayo eh. Yes. 8 kilo na ako, ikaw. Ay, 8 din. 8 kilos ang nabawas pala sa atin. Ako Yes. din 8 kilos. 8 kilos na nadagdag. O, di ba? O, anyway, going back. Ay, ayun na nga, Nay. Oh. Naalala ko. Sabi ko, teka lang, parang nakita ko nag-post si Diego Lorico ng story na nasa Vice Comedy Club siya. Oo. So, kasama niya si Jackie? Oo, yun nga, parang nahagip ng camera niya si Jackie, kaya naman Oo. tinanong natin siya. Oo, ano sabi? Malinaw, parang naman makuha natin yung side nila, di ba? Oo. Sabi ko, di ba kayo nila Jackie magkakasama sa Vice Comedy Club? Sabi ko, eto na nga, bakit maingay daw kayo sa table? Oo. Tsaka pinapaligiran na kayo ng bouncers. Oo. Ganun. Kasi nagbe-video. So sabi ni Diego, hindi naman masaya lang kasi may birthday. Tsaka natutuwa kasi yung isang kaibigan namin sa mga performers. Namigay talaga ng tips sa mga nagpa-perform. Di ba sa stage 9, nagbibigay, nagpapaabot. Sabi niya, nakainom na kasi, kaya medyo maingay. Pero yung isang friend namin yun, hindi si Jackie. Sabi niya ganon. Sabi ko, sabi kasi si Jackie eh. Sabi niya, si Jackie kasi yung kilala. Tsaka di kami nag-video ng performers, sarili namin yung binivideo namin. And pinapakita naman namin sa mga waiters yung video na hindi stage yung kinukunan nila. Okay, so ano kaya masasabi ng source natin dyan? Kasi magkaiba yung kanilang naratibo. Oo, ha? Ayan. Basta, itong importante kasi dyan, sa VCC ay bawal talaga na ilalabas mong camera mo at tututukan mo yung mga performers. Yes. Kasi ang rason nila dyan ay ayaw nila na pag nagjo-joke sila about some personalities, lalo na sa politics, ilalabas yon tapos mapopost, tapos mamimisinterpret, tapos magagalit sa mga performers, yung mga tao. Okay. Kasi kung ano lang yung nakuna nila at yun ang naipost, dun sila hinuhusgahan ng mga tao. At saka na ano yun eh, siguro rin to provide a safe space for the artists Oo. na malabas yung artistry nila without being judged. Kasi meant yun for that audience lang na Oo. nandoon sa Vice Comedy Correct. Club. Diba? Oo. Tsaka ano yun eh, parang minsan gumagawa sila ng satire. Kaya normal yun pag papasok ka ng comedy bar. Nasa disclaimer. Oo, i-expect mo na talaga na pwede ka nilang makita at malait. Na dapat game ka lang. At Diba? saka yan yung una nilang di ba? Una nilang sampa. Ina-narrate na nila lahat ng mga rules and regulations for the night. Oo. Kaya magiging panatag lang ang loob nila kapag wala silang nakikitang camera at lahat nakatutok ang mga mata sa kanila. Yes. So yun, ha? Ngayon naman, yung pag-inom or yung medyo pagwawala kapag nakakainom, ayan. So dapat may mga kasama ka din na pwedeng umawat sa'yo na hindi iinom. Oo. Diba? At saka tama din naman yun sa mga bar na gano'n ay may mga bouncers, may mga Oo. service crew na sasaway din sa'yo. Tsaka Correct. very diligent kasi no one time parang nagpipicture ako. Akala nagbibideo ko, ako mismo na pagsabihan na ay bawal pa. Ay sorry, hindi nagpicture lang ako. Kahit kung gusto niyo magpa-picture kayo lang na... Pero iba yun, Tito. Pag halimbawa yung performer pumunta sa table niyo tapos magpipicture kayo, pwede naman. Yung video yung hindi nila ina-allow. Pero pictures, pakiusapan mo yung waiters na kunan yung table niyo ng picture, okay yun. Pwede yun, Tito. Yung video lang talaga. Oo. Ito naman, hindi naman videoan, pero na-picturean. Oh, bakit hindi mo na bawal Hindi. ang picture Hindi nga, para nagkaroon ng resibo dahil dun sa picture. Si Enrique Hill at si Andrea Brown. Nabasa nga rin natin yan sa Reddit, hindi ba? Ay, yes, oo, Nay. Oo. Na, bakit? Parang suot na daw ni Andrea Brown. Yung necklace na may heart pendant, na regalo ng mga fans ni Enrique Hill sa kanya. Parang suot na daw ngayon ni Andrea Brown. Dahil may picture na may ganun din si Andrea Brown. Binigay ni Enrique Hill. Baka naman mamaloy, binigyan din siya ng mga fans. Yung mga fans yata ni Enrique nagre-react na yun yung bigay nila. O ito nga, pinag-piestahan na sa Reddit. Kuya Enrique Hill,
yung kuya naka-quote-unquote. Ibig sabihin kasi, yun ang tawag ni Andrea daw dito kay Enrique Kuya. Kuya Enrique Hill gave his 17-year-old GF, hindi na po 17 si, magna-19 na yata si Andrea Brown. A necklace his fans gifted him for his 34th birthday. Kasi nag-birthday no March 30 si Enrique. So, sinasabi rito, power si Kuya Enrique Hill na ex ni Liza Soberano at pinamigay ang birthday gift sa kanya ng fans. Ano pa kaya ang ari-arian ang ipinambibigay niya sa soon-to-be 18 na si Andrea Brown? Abangan. Ay, O yan, no? tignan ko nga. Ayan, so may nagbigay ng fan, tapos pati yung meron silang Ken Force, Enrique Hill. Baka naman dalawa yung binigay. O baka naman nagkataon lang na pareho silang may ganun. Kasi medyo generic naman yung ganung heart na pendant di ba? Ay, sus, Mama Lloyd. Tumigil ka nga dyan. Baka mamaya makakita tayo dyan ng kalaka, oh. Ay! Tumalong-talong ka dyan. Meron na Wala naman? pa. Sige. Wala pa naman. Wala naman eh. Ah, Wala naman Reyna, ikaw naman. Teka. So, walang nangyari between Andrea and Enrique Hill dahil kuya ang tawag ni Andrea kay Enrique? di ba, Tito, ikaw nga tawag mo dun sa jowa mo, daddy? O hindi ah. Daddy? Excuse me. Baby pa yun. Daddy. Ay, nako. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman natin talaga alam kung anong nangyayari sa pagitan ng dalawa. Sa pagitan ng dalawa, kuya? O baka naman sa pagitan ng mga hita. Uy! Alam mo, kababaan ng tao, Oo. kabastos-bastos mo. Grabe. Baka lang, kuya. Grabe si Moreno. Naubo na rin si Tito. Tuloy ako. Na-trigger tuloy yung ubo. Hindi mo makabaklaan niya. Gagalit si daddy. Gagalit Alam mo, si daddy, Tito. Kaya may nangyayari naman dyan sa kanila o wala. Mm. Unang-una, single naman sila pareho. Siguro, no? Mm. So, anong pakialam natin dito? May tinapakan ba silang ibang tao? Wala naman siguro. Wala naman na si Enrique at si Liza. Tsaka legal age na yung si Andrea. Oo. Noon. At tsaka di ba si Liza Soberano, nanilink siya ngayon doon sa isang Black American na manager. Ang pangalan niya ay si Milano Patrick. So, hindi pa naman yan confirmed kasi importante marinig natin si Liza kung gaano katotoo yan. Kasi puro lang chismis. Mahirap na mag-confirm tapos biglang i-deny. Kaya intayin natin si Liza. Pero siguro na yung issue dito, naresibo na naman na nagli-link kay Ken at saka dun kay Andrea dahil nga dun sa kwintas. Oo. Pangalawa, siguro yung sentimento ng fan na nagbigay ng kwintas na ay, parang walang sentimental value sa kanya, binigay niya lang sa iba. Eh, hindi naman natin alam kasi baka dalawa yun o bigay mo sa girlfriend mo, baka sabi ng fan. Yes. Diba? Hindi Or natin baka alam. Nagkataon nakabili din siya ng Oo. ganong itsura Correct. na kwintas. Correct, oo. Basta ang importante, kung masaya si Enrique doon kay Andrea Brown at nagmamahala naman sila, sino naman tayo para kumontra, hindi ba? Pero dinideny nga nila, di ba? Yeah. Tapos parang Kuya-kuya. parang walang naniniwala kay Andrea. Ganun ba? Ay nako. Ito maniniwala na ako talaga kay Mark Heras. Oh. Na talaga nagpapaka-professional na siya. Ano naman nangyari? Hindi, di ba, nabalita na hindi niya sinipot yung natanguan niyang commitment Oo. sa San Leonardo Nueva Ecija. Dahil ang katwiran ni Mark Ay, merong nagsabi ng reason daw ni Mark doon dahil daw inatake siya ng hyperacidity sa gitna ng biyahe. habang nasa biyahe. Oh. Tapos nung inatake nga siya, hindi na siya makonta kasi nga sakit na yung tiyan niya. Alam ka, Mama Lloyd. asan? Ayun na. Naku, Wala, kuya. Bilis. sasampalin kita eh. Natuluyan na yung palaka? Oo. Kapasok ko na. Pero, Hindi mo nakita yung palakaan na yan. pero di ba, naibalik naman na ni Mark yung down payment sa kanya. Oo. Doon sa show na yon. Sa show na yun. Oh. Oo. At humingin na rin naman siya ng patawad. Oo. At ito na nga, di ba, meron namang gustong mag-angat sa kanya. Ay, bakit? Oo. Meron nagsabi sa atin si Oh. Joseph Tuson. Oh, Sabi niya, "Hi Mama Ogs, kahit po malayo lugar namin, sinikap ni Idol Mark Heras na makadalo sa batch reunion ng aming eskwelahan at pasiyahin kaming lahat sa Viga, Catanduanes. oh. Wala pa rin pong kopas." Ha? Anong kupas? Ay, wala pa rin pong kupas.
Poso. Sino Check ba ko lang. tinutukoy mo? Shouts dito, Oli. Baka si Kuya Ernie sinasabi. Left and right. Ayan o. So, ayan naman naman nag-perform si Ay, Mark. naki-join pa siya, Diba? O, ayan, ibig sabihin, sinisipot na niya. Kasi sabi ko nga, diba, minsan kang masira pag yan nakarating sa iba, hindi ka nakukunin. Totoo. O at least unti-unti, nakakabawi naman si Mark Heras. Oo. Okay yan. Diba? Lalo na siyang minahal nung sinagot niya si Alvin Aragon. Kasi nga, diba, si Alvin Aragon ay parang kulang na lang isumpa niya yung mga bakla na walang pinanganak na bakla. Ay. Ganyan-ganyan. Dapat magsisi na at magbalik loob sa Panginoon. So marami nagagalit sa kanya. Pero itong si Mark Heras na pinalaki ng gay parents at may talagang umalma. Ayun na nga. Anong sabi nga? Eto na Lord? yung nasa sulat. Basa. I was raised by gay parents. Alam mo yan. Baklang-baklangan ba si Mark Heras? Paano ba dapat? Amin. I was raised by gay parents. Alam mo yan. Yan ang isa pang topic na hindi ka dapat nagsasabi pa ng kung bagay. ano-ano. Oo nga. Lalaki. I can. Arte-arte. Ito na, Diyos ko, I was raised by gay parents. Alam mo yan. Ay. Yan ang isa pang topic na hindi ka na dapat nagsasabi pa Ay. ng kung ano-ano. Ay. Kung ano man, ang experience man, Teka, Nay. o hindi. Walang krimen. Patapusin mo na ako, Loy. Nasa gitna na ako. Oo, masyado tayong tumatagal. Oo. Kung ano man ang experience mo sa mga LGBTQ, maganda man o hindi, ikaw yun, tol. Hinayaan mo yun. Diba? Ay. Hindi pwede yung wala kang magawa dahil lumipad ang aming team. Ay! Ang dami ka. So, Pinagsama mo. Teka lang, Jessica Soco? yes, kasi. Hindi, di ba? Tama naman si Mark. Ako naniniwala na may purpose talaga kung ba't tayo ginawang ganito. Yes. Diba? Sabihin mo na nga, ito ay produkto ng kapaligiran natin. Yung impluensya ng kapaligiran o ng mga taong nakagisnan natin, hindi ba? Sabi ko, Diyos ko, si Alvin, di ba? Inamin naman niya na galing siya sa iba't ibang bakla. Nung araw, pumatol din siya. Hindi ngayon at nagbago yung pananaw mo. Parang kailangan ng pandirihan yung mga bakla. At saka sinabi yan ni Lord, condemn the sin, not the sinner. Yes. Tsaka Tsaka, may gusto yung mga ginagawa niya before. Hoy! Ay! Sobra ka naman na, Ay. Olivia. In denial siya. No? Ha? Basta ako'y bumibilib sa stand ni Mark Heras. At saka na dun sa ginagawa niya ngayon na binibuild niya ulit yung credibility niya Yes. na he shows up. Kasi yung number one na kalaban ng mga artista, di ba na? Pag nagkaroon ka na ng reputation na no-show ka, Yes. ay matatakot na yung mga bookers at saka lalo yung mga organizers, di ba? Correct. Nagiging professional na siya. Tama yan. Keep it up. Ito naman na ano natin parang si Heart Evangelista. Oh! Talagang marami ang pumuri sa kanya. Nung hindi sa kanya nang galing kundi kay Ate Gay mismo. At sa ibang tao na tinulungan niya si Ate Gay. Yes. Nung mga panahon na kailangan ni Ate Gay ng suporta mula sa mga artista, sa mga kasamang personalidad, di ba? Nung siya ay na-ospital dahil nga sa cancer. Tignan mo yan, no? Nakakatuwa si Heart. Kasi marami, sa totoo lang hindi ko binubuhat yung bangko ni Heart. Kasi marami talaga akong nababalitaan na tinutulungan ni Heart na hindi kailangan na i-mention yung pangalan niya. Ika nga nila ang ginagawa ng kaliwa ay hindi na kailangan pang malaman ng kanan. Oo. Pero yung mga taong natulungan, na-touch ng heart ni Heart, di ba? Oo. Very vocal naman. Gaya na, di ba, nung pumanaw din si Daddy, Oo. nagpasalamat tayo kay Miss Heart kasi nga, hindi ko ini-expect, pero pinahatid niya yung kanyang pagmamahal sa Oo. aming pamilya nung panahon na kami nagdadalamhati ka. Thank you so much, Heart. Di ba? Oo. You can call her many things, pero she is definitely a generous, kind person. di ba? Yes, totoo yan. Totoo yan. Diyos ko yung Kasuso Foundation nga, di ba? Silang magnanay ay nagbigay ng 1M. Di ba? Pang-chemo ng mga pasyente, di ba? Yes. Kaya tuwan-tuwa yung mga pasyente doon na mangiyak-ngiyak pa sila dahil ay salamat kasi talagang
ilan yung cycle ng chemo. Tama. Siyempre, hindi naman natin maaalis yan na Mm. may mga kumwestiyon kay Hart, saan galing yung pera. Alam naman natin si Hart ay isang global fashion icon. Yes. Oo. At siyempre kumikita rin siya, ang dami-dami niyang endorsements. Tama. Nakakaloka. At saka may choice naman siyang pwedeng keep lang niya yung money niya, pero ginagawa niya, sinishare niya sa iba. Correct. Diba? Hindi naman, pag sip-sip yan, it's giving credit where credit is due. Yes. Diba? Diba? At si Ate Gay, at saka ako rin po, buhay na patotoo ng kabutihan ng puso ni Hart. Correct. Na hindi na, si Ate Gay nga, di ba sabi niya, hindi niya alam na si Hart yung tumulong sa Oo, kanya dahil yung diba? assistant ni Hart ang ano. Kaya Tapos si nga. Hart na-touch siya na hindi ko na-expect pero masarap din palang marinig minsan na na-appreciate yung help mo, di ba? Oo, diba? Na hindi naman niya iniisa-isa Correct. yung mga pagtulong niya, hindi ba? Eh naku, si nanay nga lang eh. Kung isa-isa hindi natin natin mga tinutulungan mo. Hayaan mo na. Diba? Hayaan mo na, meron na naman magtatanong, ano bang ambag mo? Nakukulang po yung buong episode namin kung inilitan niya namin lahat na natulungan ni Ay, nanay. naku. Sa LA, narinig ko din yan, may nagtanong sa akin, ano bang ambag mo sa industry na ito? Entertainment industry. Oh. Sa LA ha, tinanong Oh. ko online. Ano naman isinagot mo? Wala, it's not worth my time. Ay! Ako naman pumapayag na ako. O di walang ambag. O di tayo sa usapan. Diyos ka, makikipagtalo ka pa ba kung ayaw nilang marinig yung opinion mo, yung rason mo, yung pag-explain mo, hindi ba? Kaya hayaan na natin sila. At saka ang ganda na yun ng attitude ni Hart, no? Nung sinabi niya na parang hindi niya kailangan yung papuri dito sa lupa. Ang importante sa kanya, yung puntos niya sa heaven. Correct. Yung mga ginagawa Tama. niya to earn points in heaven. Correct. Diba? So niya ang inaano. Yes. Correct. We love you, Hart. Oo na. Tuloy mo lang yung heart. Huwag ka nang makikinig sa ibang wala namang mga ambag kundi manira. Tsaka yung lagi mo sinasabi na, di ba? Tumulong ka, may masasabi. Hindi ka tumulong, may masasabi. Diba? Eh di mas mabuti na tumulong ka pa rin kahit na may masasabi sila, di ba? We heart you. Ayan. Ay, nako, ito pa isang balita, mamalong. Ay, ano yun eh? At ayun na nga mga ka-update, nandun na nga. Yes po, kompleto po ang Bini sa Amerika. Walo po sila, kompleto po. So wala po nagka-anxiety, wala po nagka-depresyon, walang nagkasakit, or kung ano pa pong nangyari na hindi po sila kompleto sa ibang mga shows nila. Pero po, sa Coachella stage sa Mojave Desert, kompleto po ang Bini. Nag-perform po sila kagabi doon sa kanilang debut Coachella stage po. Doon po ngayon sa Mojave, sa Indio, California, sa Palm Springs, California po. Naloka po yung mga tao dahil po may change costume sa stage. Kabugera po talagang eksena ng Bini sa global stage sa Coachella po. Kaya napaka-proud po natin mga Filipino kasi sila po ang first P-pop group, girl group na nag-perform po sa Coachella sa international stage po. That is attended by at least 158 people attended worldwide po yan. Kaya nakaka-proud naman po na yung Bini members nag-perform po doon at grabe po yung preparation nila na ginawa para po dyan. 45 minutes po nila na stage performance po dyan po sa Coachella. At before po Coachella, naglabas po sila ng kanilang bagong single na may title na Signals. Nag-number 1 po sa top album charts ng iTunes. At binigyan pa po sila ng award na Global Force Awardee ng Billboard's Women's in Music event, di ba? Napaka-proud naman po. Ang dami-daming blessings na nangyayari ngayon sa Bini. May bagong EP, may bagong award, at my first appearance po sa Coachella. Ayan po, ang dami pong mga tao dyan, di ba? Kaya tuwang-tuwa po yung Bini. On the way pa lang po sila papunta sa Coachella, galing pong Los Angeles. Nakita na po nila yung kanilang billboard. Ayan, nakaka-proud naman po na meron ng Bini billboard po na nakikita ng lahat pag nagdadrive po sila papunta po ng Coachella. Ang laki-laki po ng Bini billboard dyan. Kaya kahit po sila nag-bus stop po sila doon sa Bini na billboard po na yun para makita nila at magpa-picture po. Ayan po, tingnan nyo naman. Nakaka-proud naman po talaga na may mga international po na mga fans yung Bini na pumunta din po doon sa ground event po ng Coachella. At nakaka-proud bilang Filipino rin po na meron po tayong representation, very well represented po. Nakikita nyo po, maraming flag ng Philippines habang po nagpe-perform yung Bini. Winawagayway po nila. So nakaka-proud lang po talaga. Congratulations po talaga sa Bini dahil nagawa po nila mag-perform ng maayos. Hiniyawan, tinilian, lahat po talaga ng kanilang mixed emotion habang po nagpe-perform yung mga Bini. At proud po yung mga Pilipino na nandun mismo sa event po na yon. Hindi naman ako magtataka na kung bakit nandoon sa global stage ngayon ang Bini. Kasi ako mismo sa sarili ko, nakita ko sila mag-perform, mag-rehearse doon sa ASAP, California last 2024. So nakasama ko sila sa stage. Ay, hindi naman pala sa stage. Hindi naman pala ako Bini member. Nakasama ko po sila doon sa backstage. Kasi habang po sila nagpe-perform, nagsi-soundcheck,
Magkakasama po kami doon sa backstage sa ASAP, California. Kaya nagkita po kami doon nung 2024 po, nung performance po nila sa ASAP. At doon nga po umingay talaga yung pangalan ng BINI. Nung nag-perform po sila sa ASAP, California, nakita ko po talaga yung force ng mga Blooms na suporta po nila para po doon sa BINI. Kaya I was so lucky seeing them perform in stage po live nung nagsisimula pa lang po sila, at napakabait po ng 8 members na yan. Kaya shoutout dyan kay Mika na naging beshi ko na talaga, at sana po marami pang Filipino artist na maging part ng Coachella in the future run. Kaya bonggang congratulations po sa BINI, galing po dito kay Alaska Boy ng Showbiz Update. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood kasama na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! Click na pa subscribe button na nandiyan sa baba. At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. And of course, we'd like to thank Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous ng ngiti. Nandiyan po sila sa tapat lang po ng Christ the King Church. Sa Quezon City. Yes, sa Quezon Yes. City. Thank you, Dr. Alia. Kanina, galing ako dyan. You take Yay. care of me. Thank you so much. Ang Miss arte-arte Sarah! Thank you, Miss Arte-arte na Sarah! ni Oliver, ayaw niyang kumain ng mga, ayaw niyang uminom ng kape, ayaw niya na Huh? makukuling ng pagkain. Diba? Paano tataba? Ha? Bakit ba kumakain? Sabi mo, paano ba ba? Hindi, ayaw niya lang kumain dahil nga iniingatan niya yung gawa ng Hindi, gorgeous for, smile. Yeah. for 36 hours. Ay, mga 36 hours lang na. Wow! O, at least Actually, na ako masunuring, kumain ng tusino. masunuring pasyente, di ba? Oo. Pwede ka na rin makipaglap-lap. Ay! Ayan, at syempre pa, ang Ideal Vision. Yes! Maraming salamat ha. For our eyewear. Ayan, yung mga order ng Raw Kit, ayan, meron sa SM Mega Mall at sa MOA at sa SM North. Yes. Yes. EDSA. Okay? At syempre maraming salamat sa Silpul Joyce Yes. Furniture. Yung mga pangangailangan nyo sa inyong mga tahanan, lalo na kung bago ang bahay ninyo. Yes. Diyan kayo umorder ng mga furnitures. May mga promo sila dyan. At marami silang magagandang gawa dyan. Yes. At saka ano na nagko-customize sila. Oo. Pag bang may kailangan kang size ng Correct. sofa, Correct. kayang-kaya nila yan. Correct. Oo. At syempre gusto kong pasalamatan si Papa Arnel Rojas from Cabanatuan sa padala niyo pong longganisa at Wow. yung gatang suso. Maraming salamat po sa inyo ha. Parang hindi lang natikman mo. Ah? Parang hindi lang natikman. Ay, ba't ko ba nasabi? Ha? Dinamot ko sa inyo. Kung dinamot ko sa inyo. Oh. Ayan, maraming salamat Papa Arnel. Yes. Lagi siyang nanonood dito. Thank you po. Ayan ha. At syempre, Chef Lee ng Rosario, maraming salamat din ha. Yes. At syempre, ang aking panayam naman kay JM Ibarra sa OGDS Inspires. Oh, ano na pag-usapan nyo? Eto. Buti hindi ka nagtatanim, no? Ng sama ng loob. Mapagtanim ako ng sama ng loob. Kasi may napansin akong iba eh. Iba na yung tono ng boses nun eh. May sakit. Pero mas lalong masakit nung humingi na siya ng patawad. Na parang feeling ko na ako dapat yung nagsosorry kasi nadamay ka eh. Siyempre tatanong nila, may kissing scene ba sila rito? Sure ako mas sigit pa dun sa panood niya sa teaser. Ay, may love scene! So, gano'n na ba kayo katagal? As a love team po. In real life? Matagal nyo na inamin na kayo? Parang binilang ko kailan kami lumabas. Mula nung lumabas kayo ng TVP. Parang mag-almost 2 years na rin po kami. Anyway, kaharap ko na rin naman si JM kasi merong nakarating sa akin na you're living together ni Fiang. First time dito, nakakatuwa. Ayan, Wow. OGDS Inspires po, Yes. At naloka siya nung tanungin ko kung gaano na sila katagal ni Fiang eh. Ay! Oo. Sinagit ba? Oo, sabi niya, naku, pinanonood ko lang po sa Showtime yun eh. Ha? Talaga ba? Hindi, si Fiang Oh. Smith, hindi si Fiang Amis. Ha? Ang tagal lang joke niya, di ako na nag-explain. Nakakaloka kayo talaga, Diyos ko. Di
ba? Diba? At syempre, ang Ultra Mega. Ay, oo! Naku, sa panahon ngayon na talaga pong kailangan na nating magtipid. Naku po, ito, mas marami pong mabibili ang iyong budget, mga misis. Dahil mura na, may mga freebies pa yung ibang mga promo packs nila dito sa Ultra Mega. Ultimo po yung mga mini groceries at sari-sari store dyan namimili. At pagbayad niyo po sa cashier, mag-earn pa ng points sa inyong Suki card. So, saan pa kayo? Ultra Mega na. Yes, diba? oo. Basta mura, Ultra Mega. Ha? Yes. Oo. At kung NCLEX passer naman kayo, gusto Oh. niyo magtrabaho sa New York, pwede. Mag-apply lang kayo sa White House Cares ni Miss Rose Santos. Lalo na yung mga nasa ibang state na gusto lumipat ng New York. Ay! Priority po niya ang mga kababayang Pilipino, di ba? Oo. Napakaganda po ng pag-aalaga ng White House Cares sa kanilang mga workers. Kaya, Correct. apply na po kayo! Yes, oo. At Mrena, Yes, hello mga ka-update. Follow naman po ng aking FB page. At yung Rena po, NRENA. Thank you, Inspi Studio. ay, Inspi Studio, ang dami na bumibili niyan kasi ang kapal ng tela, ha? Ay, oo. Tsaka maganda malamig sa katawan. Totoo. Oo, ha? Kahit makapal siya, hindi nga siya mainit. Oo, diba? Ang ganda ng tela nila. Diba? Yes. Oo, Ako, ayan. salamat ako sa Fila, of course. Fila, Ay. Fila Shoes. shoes. ko yung aking shoes, bagong shoes ko. Diba? Diba? Ang Fila. Ayan, oh. Pak, lahat kami nakaano, oh. Thank you po. Thank Sa you. Fila shoes. Ayan, marami silang magagandang design. Oo, very aesthetic in Oo. fairness. Oo. Ang aking YouTube channel, Hollywood Flip, by Oliver Carnay. Ayan. Nail cocktails, thank you for our nail care. At Headway Vera Salon, thank you so much, ha. At sa Jamboree Grill, maraming Yes. salamat at Ay, pakasarap. nabusog kami bago kami sumalang dito. Yes. Ang daming umorder sa kanila ngayon, lalo na yung fresh alamang na inano Ay, ko. grabe, ang sarap. YHX. Natikman po kanina Diyos ko si lang. Maring Rose Legaspi, ha? Ng North Asia Central Manpower. Oo. Umorder dyan ng tray-tray Kasi na na- mga pagkain. Imaginein mo ha, sa may kawayan nakatira yon, talagang luluwas pa rito para kunin yung mga food tray na in-order niya. Yes. Kasi nga pwede yun dahil pag ba may mga meeting sa office o kaya Aha. may birthday tapos Aha. ayaw mo na magluto. Oh, Correct. order nila kayo ng mga food tray. Sa Jamboree Grill. Ha? Yeah. 11 Jamboree, Corner Scout Gandia. Malapit sa GMA. Oo. diba? At malayo sa TV5. Ha? Mandaluyong kasi. Hindi mo malayo talaga, kuya. At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin OG Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing, it's a blessing! ano pa nga bang laging yung inihirit sa amin? Chika ko na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Wow, ha? Bakit? Eh kasi nga, ano? Nagvo-vocalization ako ngayon. Ay, taray, bakit? Kasi bukas may kalaplapan siya. Ay! Sino ba yun, Tito? Kaya nagagalit si Tito Ernie. Tuhod, meron kang kilala. Huwag kayo magkakakotse ka na. Ay!